you have felt the dark of night, questioning what is out of sight, He is the answer, He is the light. If you have felt the weight of sin, bound by the shame that hemmed you in, He'll break the chains, He will forgive. Lift your head, morning is coming, there's more to the story. Don't forget, in grief and in glory, still great is His faithfulness. Wrestle with the ache of loss, and widest has been your road to walk. He bore your pain, He bore your cross. Lift your head, morning is coming, there's more to the story. Don't glory, still great is His faithfulness. He is faithful. He is present, helper, keeper. Great is His faithfulness, perfect, sovereign, my fortress. Great is His faithfulness, Abba, Father, comfort. Great is His faithfulness, Redeemer, Restorer, Sustainer. Great is His faithfulness. Wait on Him, rest in Him, come find your peace again. Trust in Him, hope in Him. Great is His faithfulness. Wait on Him, rest in Him, come find your peace again. Trust in Him, hope in Him. Great is His faithfulness. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. Lift your head,
and let your spirit fall like rain. Wash me in your presence, refresh my life again. A hungry heart is what I bring to the table of my King, for there my soul is satisfied with all the goodness He provides. Oh, all that I need is there by faith. The table is set with mercy and grace. So I come with a hungry heart. As I come into His presence, I am made complete, feasting at His table and sitting at His feet. Then I will run and not grow weary. I will walk and never faint. I will rise on wings like eagles, for the Lord will be my strength. A hungry heart is what I bring to the table of my King, for there my soul is satisfied with all the goodness He provides. Oh, all that I need is there by faith. The table is set with mercy and grace. So I come with a hungry heart, just as I am, without one plea, but that Thy blood was shed for me. And as You bid me come to Thee, O Lamb of God, I come. A hungry heart is what I bring to the table of my King, for there my soul is satisfied with all the goodness He provides. Oh, all that I need is there by faith. The table is set with mercy and grace. So I come with a hungry heart. So I come with a hungry heart.
Diyos, pag-ibig mo lamang may tagumpay. Ngalan mo'y kalasag sa kaaway. Alay ko'y pagsamba. Kaya't ang ngalan mo'y itataas. Jesus, tanggapin mo ang papuri, pasasalamat. Pag-ibig mo'y hindi mawawakas. Sa lupa man at kalangitan, Jesus, tanging Diyos ka, walang hanggan. Kaya't ang ngalan mo'y itataas. Jesus, tanggapin mo ang papuri, pasasalamat. Pag-ibig mo'y hindi mawawakas. Sa lupa man at kalangitan, Jesus, tanging Diyos ka, walang hanggan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing
to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name.
Check, mic test. Good morning po. Tumaya po tayong lahat at palapakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Can we make it louder? Sumigaw po tayo ng hallelujah. Amen and amen. Today po is January 11. Buti may sense of time pa po tayo. Amen. January pa rin po, fresh pa rin ang bagong taon. Kaya marami po sa atin ang pumapasok po sa gym, nagda-diet, ayan, nag-start, at pumapasok po sa mga sports, ayan. Because we wanted to change our body, gusto natin mas sexy, mas macho, mas maganda tayo tignan, di ba? So many people, every January yan, after kumain ng napakarami ng December 24 at saka December 31. Marami tayong ginagawa activities to look good. Amen? Yung sabi, hindi rin ako eh. But, the good thing about Christians, the Lord changed our identity. Amen? Change the foundation of who we are. Hindi yung mga physical lamang, but the Lord understands that sa atin, kailangan mo na magbago ang puso. Kailangan mo na magkaroon ng bagong puso. Amen? Kaya ang Panginoon napakatalino. Ang pinakauna, ang kanyang binago ang ating puso. Amen? And so that's a great reminder. And in 2 Corinthians 5:17, it says, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Amen? Sa salitang Tagalog po, ang sabi po dyan, kaya nga, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat ng bagay ay naging bago. Amen? When you accepted the Lord Jesus Christ as your personal and Lord and Savior, you are a new creation. Amen? He has done everything, and even He died on the cross for us to give a new life. And so this morning, we have many countless reasons to praise and worship the Lord because He changed us. Amen? So as we sing this song, the Lord's Prayer, remember that God the Father was the one who gave our Lord Jesus Christ. So the Lord Jesus Christ can die for our sins. Amen? Everything originated
from God the Father. And so He deserves all the glory and honor. Let's sing this song. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory Before we pray, I hope every one of us this morning will make a resolution that we will do our best in praising and worshiping the Lord. Amen. We have to make a decision as early as now that as we enter into this time of worship, we will give our best. Amen. Amen. And so let's close our eyes and let's pray. Heavenly Father, our Father in heaven, we come before you with reverence and with holy expectation. Your word declares in 2 Corinthians 5:17 that
if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. And today, we stand on that truth. We come not as who we were, but we come as who we are in Christ, redeemed, renewed, and made alive by grace. Lord, as we enter into this time of worship, strip away everything that does not glorify your name. Let all distractions, old sins, old fears, and even old burdens fall to the ground. By the power of your Spirit, by the power of your Holy Spirit, clothe us with a new life in Christ that you've given to us. And may worship arise from a transformed heart, not just informed. Father, we pray for the worship team. Anoint their hands, anoint their voices, anoint their hearts. Guard them from performance, Panginoon, but fill them with holy awe so they may lead us into your presence, Panginoon. We also pray for the messenger, the preacher for today. Grant him wisdom, intelligence, clarity, faithfulness, and even boldness. Let everything that we will hear today not come from human wisdom, but from the power of the Spirit. Lord, let your word cut, heal, correct, and restore, bringing conviction to the sinner, joy to the weary, and Lord, even to us, Panginoon, give us joy, Panginoon, here. Panginoon, we also remember the people joining us online. Siguro separated kami by distance, Panginoon, but unite us in one spirit, Panginoon. Let no screen, no signal or space distract us, Panginoon, from your mighty works. And we remember our brothers in Bulacan. May the grace that renew us here in West Camias renews them as well in Bulacan, because we serve one Lord, proclaim one gospel, and we belong to one kingdom. Father, this is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Sige po, pumalakpak po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, napupugan ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago.
pagpapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapalan bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Minsan pa awitin natin. Pagpapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on, lift your voice to the Lord. Worship Him. Hallelujah. Sino po ang tunay na Diyos? Si Yahweh. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Dahil kami ay nandito at nagpupuri sa iyo, Lord. Maraming salamat dahil kasama ka namin sa lugar na ito. Panginoon, sa sandaling ito, inaalala namin, Panginoon, ang kabutihan mo. Tunay nga, Panginoon, sa bawat panahon, Diyos ka sa amin. Hallelujah.
nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Oh Diyos, Wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, ganyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Salamat, Panginoon. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O
ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsilat ng come on, lift your voices to the Lord. Patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa
ito. Sa ibinigay mo ito, Panginoon, napakagandang araw, Lord. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello, good morning po. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ayan. Happy New Year, everyone. Kasi ngayon lang po ko napunta, kaya Happy New Year. Ayan, ako po ay nagagalak at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat patuloy niya tayo sinasamahan, binibiyayaan at iniingatan. Amen? Ang Diyos po ay hindi nagkulang sa atin simula noon hanggang ngayon. Amen? At marami pang bagay na naghihintay para sa atin na naglilingkod sa Kanya ng tapat. Amen? So ang 2026 po ay panahon o taon ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Yun, yung malakas ang amen, talagang grabe yung faith niya. Definitely, ano? Kapag ikay anak ng Diyos, sigurado, hindi tayo sumusuntok sa hangin. Sure yun, na tayo po iingatan at pagpapalain po ng ating Panginoon. Isang mabiyaya at papagpalang taon po sa ating lahat, no? Purihin at pasalamatan natin ang Panginoon dito, pagpasok ng taong 2026. Sabi nga, bagong taon, bagong simula, bagong pag-asa. Lahat ay excited sa pag-start ng bagong taon. Amen po ba? Sabi nga po, pagpasok ng New Year or December, bago matapos ang December, marami po sa atin nakagawian, yung iba, nagsusulat at nag-aano ng kanyang New Year's resolution. Amen? Sabi niya, Pastor, luma na yan. Alam niyo bakit luma? Kasi hindi may mga pangyayari po kayo sa buhay natin na nagtatakda tayo. Nagpaplano tayo para sa ating sarili. Ito ang gagawin ko pagdating ng bagong taon. Hindi naman po masama ang magplano. Lalo na ito sa ikabubuti natin, ng ating mga sarili. Subalit ang katotohanan, mga kapatid, kahit sabihin mo sa sarili mo, nasisimulan ko na ayusin ko ang buhay ko, pagpasok ng taon, magbabago na ako, after ilang araw o ilang linggo, bumabalik na ulit tayo sa dati nating nakagawian. Amen? Kaya natawa ko, sabi ni Brother Aldrin New Year, may mga nagpupunta sa gym, no? Nag-i-sport. Sabi nga, narinig ko, balik alindog program. No? Ibabalik yung, kasi tama, dami natin kinain talaga, no? Pero sa una lang yun, no? Sa una lang yun, masarap kumain, masarap matulog, magpahiga-higa lang. Amen? Pagod ka na maghapon, mag-gym ka pa. Di ba? Ang dami mong iniisip, hindi mo na maiisip yung sa buhay, maglalaro ko pa or what. Sa una, okay, excited ka. Pero later on, babalik at babalik din. Amen? Ganon din po ang puso ng tao. Ganon din po tayo. Ang puso ng tao. Kahit anong gawin ng tao na pagsisikap na ayusin ang kanyang sarili, sa una lang yon. Pero later on, babalik at babalik sa dating nakagawian ang isang tao. Sabi nga, para daw pong baboy. Alam niyo po ba yung baboy? Yung baboy, kahit paliguan mo ng paliguan yan, babalik at babalik sa putikan. Yun po yung nature ng puso ng tao. Kaya kahit anong gawin natin, na pagsisikap, hindi natin kayang ayusin o baguhin ang puso natin. So anong problema? Ang kalalagayan ng ating mga puso. So this morning, ang title po ng preaching ko is, A New Heart for a New Year. Isang bagong puso ngayong bagong taon. Amen? May puso ba tayo? Baka buti pa yung saging may puso. O kaya may puso tayo, pusong bato naman. Pero pagka sa Panginoon ka, ang puso natin ay pusong laman na kung saan nananahan ang Panginoong Jesucristo. Amen? Palapakan po natin ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin ang aklat po ng Ezekiel, chapter 36, 26 to 27. Ang sabi po rito sa English,
I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgment and do them. Sa Tagalog po, sabi po ay ganito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong mga puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Purihin po magbabasa ng salita ng Diyos. Pwede pong tayo yumuko sandali, tayo po manalangin. Ama naming nasa langit, sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo, sa gabay at patnubay ng Banal na Espiritu, patuloy po kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Ama, sa umagang ito, O Lord, buksan mo ang aming mga puso. Alisin mo ang lahat ng mga bagay na nagpapabigat dito, nagpapatigas dito, Panginoon. Lord, sa oras na ito, hayaan mo na sa pamagitan ng mga salita ay maunawaan namin ito at ang iyong mga salita ay maging tanglaw sa landas ng aming buhay. Pagpalain mo yung mga salita at patuloy, O Lord, na ikaw magbigay ng karunungan at anointing sa iyong lingkod. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Sige po, makakapuna po tayong lahat. Sabi po sa ating binasa, doon sa title po ng preaching natin, A New Heart for a New Year. Like, sabi ko nga, lagi na lang, lahat tayo pagpasok ng bagong taon, nagsisimula tayo, nag-iisip tayo na magkaroon ng pagbabago ang buhay natin. Sawa na tayo doon sa mga nangyayari na nakaraang taon at nangyayari ulit, paulit-ulit, parang walang pagbabago. Kahit anong gawin ng tao, bumabalik at bumabalik siya sa dati niyang kalalagayan. Bakit? Ang sabi nga po natin, ang problema ay yung puso. Kaya kahit anong gawin mong pag-iisip, kung wala naman sa puso yan, hindi mo magagawa ang isang bagay. Kaya nga kinausap ng Panginoon, ito si Propeta Ezekiel, upang sabihan ang kanyang bayang Israel. At this time, ang Israel po ay nasa exile sa Babylon. At kasama po doon itong si Prophet Ezekiel. Kinausap ng Panginoon si Ezekiel para bigyan ng pag-asa ang kanyang bayan. Alam niyo po ba kung bakit ang bansang Israel ay dumaranas ng katakot-takot na hirap, katakot-takot na pangungutya, paghamak ng mga tao, mga bansa sa paligid, dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Sabi po ng Zechariah chapter 7 verse 12, bakit sinabi ng Diyos na I will give you a new heart? Sabi po roon, pinitigas nila ang kanilang puso upang huwag nilang marinig ang kautusan at ang mga salita na pinasugo ng Panginoon ng mga hukbo sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa mga unang propeta. Kaya't dumating ang malaking puot mula sa Panginoon ng mga hukbo. Because of do sa pusong bato nila, sa kanilang heart of stone, inalaw ng Diyos ang kapahamakan ay dumating sa buhay ng mga Israelita. Katulad din po natin. Noong di pa natin sinusuko ang buhay natin sa Panginoon Jesucristo, matigas ang puso natin. At ang ginagawa po natin ay yung mga gusto natin gawin, ayaw natin ang para sa Panginoon. At ang tingin natin kapag gawain ng Diyos, ito po'y OA. Hindi po ito umaakma doon sa mga kagustuhan natin. Kaya naman, ang ating pong problema ay hindi lamang sunod-sunod, kundi patong-patong. Hindi ka pa nakakabangon, meron na namang unos na darating sa buhay mo. At sabi mo, ano bang nangyayari sa buhay ko? Parang wala ng katapusan. At dumarating sa punto na sinasabi mo, siguro walang Diyos. Dumating minsan sa punto ng buhay natin yon na nasabi ko, siguro walang Diyos. Bakit? Kasi puro ng kapahamakan, puro lang problema ang dumarating sa buhay ko. Pero ang totoo pala, ako pala ang may problema. Sapagkat pinatigas ko ang puso ko sa kanyang mga salita at hindi ko pinapakinggan, binabaliwala ko ito. Pag may pumupunta sa bahay, may nag-share ng gospel, hindi ko to pinapansin.
binabaliwala ko to. Pero isang araw, binago ng Diyos ang puso ko. Ang puso kong bato ay pinilitan niya ng pusong laman. Upang ano? Upang matuto kong makasunod sa kanyang kalooban. Amen? Sabi ng salita ng Diyos, apart from me, sabi ng Panginoon, you can do nothing. Kaya kahit gusto nating magbago, kung wala ang Panginoon sa buhay mo, hindi mo siya tinanggap bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay mo, walang pagbabago mangyayari sa buhay mo, physically and spiritually. Gusto ba natin ang pagbabago? Amen. Kailangan ang puso natin ay mapalitan ng pusong laman na kung saan mananahan ang Espiritu ng Panginoon. So dahil nga po sa katigasan ng ulo ng bansang Israel, walang pag-asa na magbago at mahango sa kahirapan. Puro ganun na lang ang mararanasan. Pero alam niyo po ba, dahil nga mahal ng Panginoon ang bansang Israel, so sinulat, sabi ng Lord kay Ezekiel, sabihin mo sa aking bayan na ito ang gagawin ko sa kanila. Alam niyo po kung bakit gagawin to ng Panginoon? Hindi dahil sa hindi dahil ang Israel ay gumawa ng mabuti, kundi dahil ayaw ng Diyos na mapintasan ang kanyang pangalan. Kasi alam ng Panginoon na hindi magbabago ang bansang Israel. Mananatili ang katigasan ng kanilang mga ulo. Pero dahil ayaw ng Panginoon na mapintasan o mahamak ang kanyang pangalan, siya na mismo ang gumawa ng kaparaanan para mabigyan ng kaluwalhatian ang pangalan ng Panginoon. So sinulatan niya ang bansang ito, no? At sinabi niya doon na bagamat sila ay makasalanan, napakatigas ng kanilang puso, subalit meron silang pag-asa. Ang Ezekiel 36 po ay isang pahayag ng Panginoon kay Ezekiel na kasama po doon yung pangako na i-restore ng Diyos. Pagpapalain ng Diyos physically and spiritually ang kanyang bayan. Subalit meron pong gagawin yon sa pamamagitan ng pagpapalit o pagbibigay ng bagong puso sa kanyang bayang Israel. Amen? Hallelujah. Sabi po doon, I will take the heart of stone out of your flesh and give you a new heart. I give you a heart of flesh. Ang sabi dito. Then the word heart, ay daw pong salitang puso, was mentioned 300 times in the Bible. Napakahalaga nito. Amen? Kapag ano po ba ang function ng puso? Ito po yung central. No? Ito yung pinakamahalaga na parte ng buhay natin. Bakit? Ang puso po ang nagpapump ng ating mga dugo. Amen? Okay. So the word heart was mentioned 300 times in the Bible. And what is the meaning of heart of stone? Ano mo ba ang kahulugan ng isang pusong bato, isang pusong matigas o callous heart? In the Bible, a heart of stone refers to a heart that is spiritually hardened, resistant to God's word, God's will, and truth. So dito po ibig sabihin, ang isa daw pong heart of stone ay isang pusong matigas o walang pakialam sa salita ng Diyos. Ito yung kahit sabihan mo ng sabihan ng salita ng Diyos, sharean mo ng Word of God, hindi ka niyan papansinin. Naranasan niyo na po ba ito? Dati po ba tayo ganun din? Hindi naman ako pastor ganun. Kunwari lang, pero binabaliwala natin. Nahiya lang tayo na harap-harapan ay sawayin yung nagsishare sa atin. Pero deep in our heart, hindi natin tinatanggap ang salita ng Diyos. Amen? Bakit? Kasi kung yan ay tinanggap agad natin, hindi na sana tayo tumanda bago tayo na born again. Amen? Ate Mel, ikaw, ilang taon kang nililigawan ni Pastor Alfred para pumunta sa church? Napakatagal na panahon. Bakit? Matigas ang puso. Ang daming reservation. Ayaw ko dyan sa church nyo kasi pang mayaman lang yan. Ayaw ko dyan kasi hindi ako para dyan. Ayaw ko dyan kasi busy ako.
Marami tayong dahilan. Amen? Pero dahil tinatawag ka ng Panginoon, kung ito lagi ko sinasabi mga kapatid, kapag isang tao tinatawag ng Diyos, una, tatawagin ka na ikaw ay nakatayo. Pag hindi nakinig, tatawagin ka ng Diyos na ikaw ay nakaupo. Pag hindi ka pa rin nakinig at matigas ang ulo mo, papahigain ka ng Panginoon. Iaalaw ng Lord na pumasok ka sa banig ng karamdaman upang ma-realize mo na ang kagalingan mo ay hindi sa tao, kundi ang kagalingan mo ay magmumula sa Panginoon. Amen? Yan po yung sinasabi ko. Kaya hindi po ako nagsasawa na ipaalala sa mga tao na kailangan nyo si Kristo. Yung iba, talagang ayaw makinig. Pero magpatuloy lang tayo mga kapatid sa pag-share. Bakit? Sapagkat isang araw, ang heart of stone ay babaguhin ng Panginoon. Sila ay mga bulag ngayon, mga bingi sa katotohanan, pero may himala sa kamay ng ating Panginoon. Amen? Bakit? Sapagkat walang imposible sa Diyos. Sabi po rito, a person with a heart of stone is unaffected by their sin. Kapag daw po ang isang tao ay mayroong matigas na puso, hindi siya apektado ng kanyang ginagawang mga kasalanan. They are not broken over it. They may know that what they are doing is sinful, but they love their sin more than the notion of obedience to Christ. No? Ganyan po yung mga tao na mayroong heart of stone, matigas na puso, hindi apektado ng kanilang ginagawang kasalanan, at sa halip na sumunod sa Diyos, mas iniibig pa nila yung kasalanan. Dahil ko naririnig, mahirap daw magpakatuwid, mahirap daw magpakabanal, subalit napakadaling pumasok sa kasalanan. Amen? Totoo naman yun, di po ba? Ang dami mong iniisip na maging mabuti ka. Gusto mong maging maayos sa harap ng tao, sa harapan ng Diyos. Pero ang kasalanan laging nandyan. Nagbabantay. Naghihintay ng may masisila. At tayo naman na hindi tayo aware, kagat lang tayo ng kagat sa kasalanan. Amen. Pero ngayong bagong taon, gusto natin na magkaroon ng maayos at magandang buhay, kinabukasan, ayusin natin ang puso natin sa Panginoon. Sinasabi natin, mahal natin ang Diyos. Amen? Sino nagmamahal dito sa Panginoon? Sino naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos? Sino nagbabasa? Oh, nawala na. Diba? Lahat tayo naniniwala na nanampalataya na ang Biblia ay salita ng Diyos. Lahat tayo yon. Pero hindi lahat nagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit? Pastor, gusto ko nga magbabasa, ko ng devotion eh. Meron akong good for 1 year. January 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pagdating ng 11, hindi na Bible ang binubuksan. Babalik ulit sa dating gawe, yung cellphone uli, yung Facebook, yung Messenger, yung TikTok, yung ganito, lahat. Yun ang inuuna bago ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang puso hindi pa talaga nagbabago. Amen? Born again ba tayo? Anong ginagawa natin? The same. It means ang puso natin ay kailangan ng pagbabago. Amen po ba? Okay. So sabi ron, and so they continue to walk in sin, unwilling to turn. Their sins do not grieve them, but rather entice them. Di ba? Yung mga tao na namumuhay doon sa kasalanan, mga taong matatigas ang puso, pag gumawa sila ng kasalanan, proud pa sila. Amen? Kamukha ng magagandang lalaki dyan. Kamukha ni Brother Georgie. Mga gwapo yan eh. Diba? Nung araw, hindi ko lang alam hindi ako sure. Hindi ko alam kung nagbibilang siya ng girlfriend noon. Pre, ilan ba ang girlfriend mo? Konti lang, 5 lang. Mula Lunes hanggang Biyernes, meron. Ayos pare. Kasi yung pusong bato, pusong ang kasalanan ay kagalakan sa kanya, ang pagkakasala. Pinagmamalaki niya, marami siyang girlfriend. No, pinagmamalaki sa mga kaibigan. Tino pare girlfriend ko, ang dami. Sabi ni Brother Ramon, mas marami sa akin dyan. Sa akin 7. Mamaya,
Pag inaway kayo ng asawa nyo, ha? Sabihin nyo sa akin. Huwag nyo awayan. Illustration lang po yun, ha? Okay. Nung una ganon, tuwan-tuwa. Pero, nung binago ng Diyos yung puso, nahihiya na siya ngayon. Pastor, patawarin pa kaya ako ng Panginoon? Dahil ganito ang mga ginawa ko. Yes, patatawarin tayo ng Panginoon kung lalapit tayo sa Kanya ng buong puso. Amen? Ganun man ang kalakihan kasalanan natin sa Panginoon. Kung tayo buong pusong lalapit sa Kanya, yung puso nating tadtad ng kasalanan, nasintigas na ng bato at ayaw na maapektuhan. Pero sa sandali na isuko mo ang buhay mo sa Panginoon, papalitan niya yun ng pusong laman at papalitan niya yon ng bagong buhay na kasama ang Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. So ano ba sinasabi ng Lord? What is the meaning of heart of stone? Ano ba sinasabi ng Biblia patungkol sa isang pusong matigas? Sa isang pusong bato, sa isang pusong hindi naapektuhan ng kasalanan. Sabi po ng Matthew 11:21-23, sapagkat sa loob ng puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid. Tandaan niyo mga kapatid, saan nagmumula daw po ang kasalanan? Sa puso ng tao. Nagmumula ang masasamang isipan na nag-uudyok sa kanya upang makiapid. Magnakaw, pumatay, mangalon niya, mag-imbot, gumawa ng kasamaang tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso at ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa kanya. Tapatan po tayo. Dito sa nabanggit na mga talata na ito, alin dito ang hindi natin nagagawa? Meron ba? I'm sure walang ligtas. Lahat tayo guilty. Amen? Sino sa inyo ang hindi naiinggit? Hello? Hello? Lahat tayo meron. Aminin. Sino sa inyo nakakaranas na inggit paminsan-minsan? Taas ang kamay. Yes. Lahat tayo. Di ba? May cellphone ka na. Maganda na yung cellphone mo, mamahalin na. Ay may bagong labas ngayon. iPhone 17 Pro Max. Pumunta sa Japan, bumili. No? Nag-Japan no? Pumunta. Pero may cellphone ka nang ginagamit, di ka pa rin nasyahan. Bakit? Kasi nakita mo yung mga kabarkado, uy, naka-upgrade sila. Christian ka. Bibili din ako niyan. Hindi ako magpapatalo. Amen? Pero Kristiyano tayo. Pero bakit yung pagkainggit nanduron pa rin? Ibig sabihin, meron pang bagay na gustong baguhin ng Diyos sa puso natin. Amen? Nakakita ka ng magandang babae. May asawa na. Ganda naman. No? Kasi Brother Georgie, hanga ko dyan. Pag nagmamaneho yan, hindi yan tumitingin. Sa side mirror lang, pag nakalagpas na. Para di halata. Mr. Cheno. Oo. Kaya siguro ni Brother, Pastor, gawain mo rin ano? Opo. Paminsan-minsan. Pag nakita ko ng magandang babae, nakita ko, nag-drive ako, paglagpas, nasisilip ko pa rin. May pagnanasa pa rin yung puso ko na hindi mabuti. Pero dinadalayan ko sa Panginoon, alisin mo naman sa akin to. Huwag nawa akong ma-attract sa mga ganun mga bagay. Subalit yun ang isa sa mga kahinaan ng isang lalaki. Ang maganda ron, pag inaamin natin to sa harapan ng Panginoon. Amen? Kasi pag inamin mo ang kahinaan mo, doon ka bibigyan ng Panginoon ng kalakasan. Hindi tayo perpekto. Nagkakamali tayo, pero dahil sa basaganang habag ng Panginoon, nakakaharap tayo sa Ama sa Langit. Because of the blood of the Lord Jesus Christ, malinis tayo pagharap natin sa ating Panginoon. Kaya nga sabi nga ito, ang puso daw po
Nagmumula sa puso natin, dito nang gagaling sa puso ang mga bagay na nagpaparumi sa atin. Kristiyano na tayo, pero sabi dito, paninirang puri. Di ba? Magkakabarkada kayo, nagkukwentuhan kayo, right? Napapalakasan. Pero huwag kang absent. Pupulutanin ka. Ano pupulutanin ka? Ikaw ang topic ng kwentuhan. Naku, sister ganito, ganun yan. Ang lakas kumain, no? Pag natulog, ang lakas maghilik. Di ako makatulog, parang eroplano. Simple lang, sinasabi mo, pero totoo, may paninirang puri. Biro, pero hindi maganda. Totoo po ba? Amen. Mga Kristiyano na nasa loob na ng church, nagtatampuhan pa. Pagkatapos sa service, picture. Hello? Ay, hindi napasama yung isa. Nagumaganon-ganon pa. Minsan yung iba, screen. Dahil pa si Jaworski magbantay. Ako muna. Di ba? Magkakapatid tayo mga kapatid. Dapat walang tampuhan. Walang samaan ng loob. Amen? Ayan, nagkakatama, kaya natatawa, di ba ba? Alam niyo, minsan yung pag pinag-uusapan natin katotohanan, nangingiti lang tayo. Kasi pastor, totoo naman yun. Kasi ako nang ginagawa ko to, nakukonbig ako, tsaka natatawa ko sa sarili ko. Sabi ko, pinipreach ko, pero lahat sa akin tumatama. Kasi marami dito, sablay ako. Kaya nga nung nagbabagong to, malungkot ako. Sabi ko, ang dami kong ayusin. No? Pero gusto kong ayusin, paano gagawin? Kailangan pala na magbago yung puso ko. Baguhin ng Diyos yung puso ko. Sapagkat kung ako lang, hindi ko kayang ayusin ang sarili ko. Amen? Kaya ba natin ayusin ang sarili natin? Hindi. Ang Diyos lang ang makapag-aayos sa atin. Marami sa atin nambubulyaw pa rin. Pag nagalit, nako, tanongin mo yung kapitbahay. Nako, Christian po ba yun? Saan niyo po ba matin John? Oo, bakit? Ba't gano'n po magalit? Bakit? Para pong dragon, uhusok. Diba? Yung salita natin minsan, hindi natin nababantayan. Diba ba? Akala natin normal. Pero totoo lang mga kapatid, may mga bitaw tayong mga salita na nakakasakit sa ating kapwa. Amen? Minsan nawawala yung pagka-Kristiyano natin. Minsan pag linggo, Kristiyano tayo, ay praise the Lord, hallelujah. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, balik na naman sa dating gawin, parang hindi Kristiyano. Di ba? Grabe. Diba, pumapatol pa sa mga text. Nakipag-away sa post, sa Facebook. Nakipag-away doon. Okay. So sabi nga rito, Jeremiah 17 verse 9, sino makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Sabi ni Prophet Jeremiah. Ito yung katotohanan mga kapatid, na sino raw ba makakaunawa sa puso natin? Ito raw po yung mandaraya at walang katulad, at wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin, hindi kayang baguhin ng sinumang tao ang kanyang puso. Tanging ang Diyos lamang ang makapagpabago nito sapagkat walang imposible sa Diyos. Amen. Naniniwala ba kayong walang imposible sa Panginoon? Amen. Naniniwala ba kayo na isang taong ubod ng sama ay kaya pang magbago? Amen. Sinong katibayan nito? Ikaw at ako. Amen. Kung alam niyo lang ugali natin nung araw, naku, baka hindi niyo lapitan. Sa sobrang tigas ng ulo. Di ba? Sobrang yabang. Lahat, andun na. Hanapin nyo. Alam nyo, mayroong isang kasaysayan. Isang kasaysayan ng isang taong ubod ng sama. Sabi nga nila, ang buto nito ay kulay itim sa kasamaan. Noong taong 1725, doon po sa London ay ipinanganak ang isang lalaki at lumaki ito sa kalinga ng isang inang
o isang nanay na mapagmahal at may takot sa Panginoon. Habang lumalaki yung bata, alagang-alaga ito at laging dinadala niya sa simbahan upang makarinig ng salita ng Diyos. Subalit, pagsapit ng 7 taon ng bata ay namatay ang kanyang nanay sa sakit na tuberculosis. At simula noon, ay sinama siya ng kanyang ama sa paglalayag sapagkat kapitan ng barko ang kanyang tatay. Habang lumalaki ang batang ito ay hindi niya nakakalimutan ang turo ng kanyang ina. Subalit, dahil sa impluwensya ng mga kasamahan niya sa barko, ay nagbago ang kanyang ugali. Mga kapatid, minsan, ang tao nagbabago, depende kung sino ang kasama niya. Amen? Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Amen. Kung sino lagi mong kasama, nagiging ganun ka. Amen. Okay. And then, nakalimutan niya ang Panginoon sa buhay niya. Pinasok niya ang lahat ng kalokohan, lahat ng kasamaan, nagwala siya. Nakalimutan niya ang pagpapalaki sa kanya ng kanyang ina. At dumating ang panahon, nung siya ay nasa edad na, nagkaroon siya ng hanap buhay. Ang kanyang hanap buhay ay pagbibenta ng mga alipin mula sa Africa, papuntang London. Ang tingin niya sa mga tao ay parang aso lamang. Hindi alintana sa kanya na ang pinagbibili niya o kanyang tinitrade ay mga alipin. Andiyan ba mga slide natin? Okay, next po. Ayaw lumabas? Hindi niya pinapansin ano man ang kalalagayan. Ang importante sa kanya ay magkamal siya ng malaking salapi. Ang puso niya ay naging sintigas ng bato. Walang awa, malasakit, pagmamahal. Walang paggalang, walang pakialam sa kanyang kapwa. Binansagan siyang pinakamasamang tao sa panahong yon. Ang tanong nga, may pag-asa pa bang magbago ang ganitong uri ng tao? Maaari siguro sabihin natin, may kilala tayong kriminal, pabalik-balik na sa kulungan. Ang sinasabi nating mga tao, wala nang pag-asang magbago yan. Sagad sa buto ang kasamaan yan. Di ba? May mga ganun tayong Ang tanong, may pag-asa ba bang magbago ang taong ganito? Subalit noong March 21, 1748, habang siya ay naglalayag o naklalakbay sa karagatan, ay nagpadala ang Diyos ng napakalakas na bagyo at nawasak ang kanyang sinasakyan na nagbigay daan upang isuko niya ang buhay niya sa Panginoon. Amen? Nakita niya ang kabutihan ng Diyos sa kabila ng kanyang kasamaan, sa kabila ng kanyang katigasan ng puso, sa kabila ng kawalang pakialam, ay kinahabagan pa rin siya ng Diyos at iniligtas sa tiyak na kamatayan. At matapos siyang tumawag sa Panginoon at pinakinggan, ay naisulat niya ang awiting Amazing Grace. Walang iba kundi ang taong ito ay si John Newton. Ang tao na dating ubod ng sama, nagtitrade ng mga alipin. Kung titignan ng tao, wala ng pagbabago dahil puro kasama ng ginagawa. Subalit nang ma-encounter niya ang Panginoong Jesucristo dun sa bagyo ng kanyang buhay, tumawag siya sa Panginoon at siya ay pinakinggan. Kaya sabi ng mga kapatid, kung nabibigatan ka sa problema mo, suliranin mo, at parang wala na mangyari sa buhay mo, tumawag ka lang sa Panginoon at siya ay tutugon sa iyo. Amen? Palapakan po natin ng Diyos. Yan po, si John Newton. Alam niyo po, ang taong ito walang pagbabago, pero dahil na-encounter niya ang Panginoon, nagkaroon siya ng pagbabago ng puso. Ang kanyang dating pusong bato ay pinalitan ng Diyos ng pusong laman at binigyan siya ng Espiritu ng Panginoon. Dati Espiritu, katigasan,
binigyan siya espiritu ng compassion. Tapos siya nagtitrade ng mga alipin, pero ang ginawa niya, siya yung unang-unang lumaban para sagipin ang mga alipin. Ipinaglaban niya ito. No? Nagsimula siya sama-sama, subalit siya ay nagtapos na naglilingkod sa Panginoon. Papaano nagkaroon ng pagbabago ng puso ang ganitong uri ng tao? Yung taong katulad din natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. A changed heart toward God requires a supernatural transformation. Amen? Kailangan magkaroon ng transformation. Sapagkat hindi na po pwedeng aayusin mo lang, hindi po pwedeng repair sa puso natin, sa puso ng tao. Kailangan magkaroon ng supernatural transformation. At ang tawag dyan ng Panginoon is being born again. Sabi niya ng John chapter 3 verse 3, "Mostly assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Sa Tagalog, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. When we are born again, God performs a heart transplant. Alam niyo po ba yung transplant? Yung sira natin na parte, na organ, papalitan yan ng bago. Amen? Di ba ba yung may mga problema sa kidney? Para daw gumaling, anong gagawin? Maghahanap siya ng donor. Yung match sa kanya, operahan siya para ilagay sa kanya yung panibagong kidney niya. Bakit? Kasi yung dating kidney, wala nang pag-asang gumaling yun. Tama po ba? Katulad ng puso natin. Kapag ka si Jesus wala sa puso mo at sa puso ko, walang pag-asang gumaling at walang pag-asang magbago. Spiritually speaking, kung wala si Jesus sa buhay natin at kung hindi tayo maboborn again, hindi natin kayang magbago. Maaaring tayo umaattend sa church. Maaaring umaattend ka ng Bible study online, napipray ka, nagbabasa ka ng Bible, pero kung ang puso mo hindi nagbabago, hindi pa napapalitan ng bagong puso, babalik at babalik pa rin sa dati nating nakagawiang kasalanan. Amen? Kaya sabi ko sa inyo, kung tunay na tayo na born again na, dapat, sabi nga doon sa binasa ni Brother Aldrin kanina, tayo ay bago na. Wala na yung dati nating pagkatao. Amen? Pero pansinin ninyo, ulitin ko ulit, ano ang ginagawa natin araw-araw? Ang ginagawa natin ay hindi ginawa o hindi yung bagong puso. Yung old self natin ang nangingibabaw sa atin. Amen? Kaya nga mga kapatid, unless a man be born again, he cannot see and he cannot enter the kingdom of heaven. Kailangan natin yon, pagbabago ng puso. Kailangan natin ng supernatural transformation. Sabi nga, when we are born again, God performs a heart transplant, as it were. He gives us a new heart. Yung puso nating bato, ibibigyan niya ng pusong laman at pusong handang sumunod sa Kanya. Sabi ko nga, kung tayo lang magbabago sa sarili natin, hindi natin kayang gawin. But the power of the Holy Spirit changes our hearts from sin-focused to God-focused. Amen? Kaya tingnan niyo ang sarili po natin, pag-uwi natin mamaya. Alin ba mas binibigyan natin importansya? Ang gawa ng laman o ang gawa ng Espiritu sa buhay natin? Alin ba mas nag-ahari sa atin? Yung kadiliman o yung kaliwanagan? Ito, lagi kong illustration. Meron isang bata lumapit doon sa kanyang teacher. Sabi niya, paano ko po ba malalaman sa buhay ko kung sino ang nananalo? Yung po bang itim o yung po bang puti na lobo? Kasi sa puso po ng buhay ng tao, merong dalawang lobo sa puso. Itim at isang puti. Laging nag-aaway yan. Nag-aaway lagi yan. Bakit?
Kasi gusto ng isa, maibabawan niya yung isa. Matalo niya yung isa. So lumapit siya. Ang sabi ng guro, anak, kung sino ang madalas mong pakainin, yun ang laging mananalo. Gets nyo? Kung tayo nakapokus sa mundo ng kasalanan, ang kasalanan ang maghahari sa atin. Lalabas sa atin ang mga paninirang puri, pagkainggit, lahat ng bagay na masama na nanggagaling sa puso, lalabas yan. Pero kapag inuna natin ang Panginoon, mawawala yan. Amen. Kaya po yun ang napakalaga sa atin. Magkaroon ng bagong puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At kapag ikaw ay naborn again, sinuko mong buhay mo sa Panginoon, magkakaroon ng pagbabago. At higit sa lahat, yung dating pusong bato na hindi nagbabago, na papunta sa impyerno, hahatulan ng Diyos. Pag pinalitan ng bagong puso, dahil tinanggap mo si Jesus, hindi ka na hahatulan ng Diyos. Bakit? Ang pinalaya po ng anak ay tunay na ngang malaya. Amen? Palipakan po natin ang Panginoon. Romans 8:1-3. Kaya nga hindi na hatulang maparusahan ng mga tao na nakipag-isa na kay Kristo Jesus. If you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, hindi ka nakasama sa mapaparusahan. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Nung tanggapin mo si Jesus, kapatid, dapat yung kasalanan na naghahari sa atin noon ay wala na yon. Pastor, paano po yun? Bumabalik pa rin ako. Paminsan-minsan. May problema. Amen? Kaya sabi rito, wala na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Pastor, paano nga po yun? Nagkakamali nga po ako. Parte yon ng buhay natin dahil tayo ay nasa laman. Pero alam niyo ang mahalaga? Sa sandali na makagawa tayo ng kasalanan, may conviction na ang banal na Espiritu sa puso natin. Amen? Sabi ng Bible, ang tunay na anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Magkasala man tayo at lalapit tayo sa Panginoon. 1 John 1:9, kung ikay lalapit sa Panginoon ng tawad, ikaw ay kanyang patatawarin. Ibig sabihin, magkamali man tayo, patatawarin tayo ng ating Panginoon. Pero tandaan ninyo, ang tunay na anak ng Diyos hindi na nanatili sa pagkakasala. Amen po? Pero hindi tayo exemption. Magkakasala at magkakasala tayo. Sabi ko nga sa inyo, matingin ka lang sa isang magandang babae o lalaki, papasok yung kasalanan. Pero importante, alam mo na nasa iyo ng Panginoon at binago na ng Diyos ang puso mo kapag meron ka ng conviction. Doon mo makikita, ay Lord, salamat. Binalitan mo na yung puso ko ng bagong puso. Pusong nanggaling sa iyo. Yung dating puso mo na maramot, ayaw magbigay, iba na ngayon. Pag nakakita ka na ng tao na nangangailangan, hindi ka na nagdadalawang isip, gagawin mo yon. Hindi dahil dun sa tao, gagawin mo yon dahil alam mo na ikaw ay inibig ni Kristo. Amen? Ganun yung sinasabi po natin. Yun ang manifestation na pinalitan na ng Diyos ng bagong puso, ang puso nating bato. Sabi rito, wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritu ang nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So nung tanggapin mo si Jesus, pinalaya ka ng Panginoon at binigyan ka na niya ng Holy Spirit. Tinanggap mo na yon. Bakit ginawa ng Diyos yun? Kasi alam ng Diyos na hindi natin kayang magbago. Kaya sabi nga ng verse 3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Binigyan ng Diyos yung 10 Commandments, pero wala makasunod kasi nga ang pusong bato. Pero ang ginawa ng Diyos, alam niya ng kanyang mga anak ay magmamarcha papunta doon sa apoy ng impyerno. Dahil sa kahinaan ng tao, ang ginawa niya, isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo na isang tao makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Amen. Pinalaya tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang kaligtasan, mga kapatid, ay hindi sa pamamagitan ng gawa.
Ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng kahabagan at kagandaang loob ng Diyos. Kahit anong gawin mo sa sarili mo, kapatid, hindi mo yung kayang baguhin maliban na isuko mo ang buhay mo, ang puso mo sa Panginoon. Amen? Sino sa atin na kayang ipako ang sarili sa krus? Yung isang kamay, pwede mong ipako. Tama, ito. Yung paa, pwede. Ipapain itong kanan mo. Kaya mo bang ipako? Sige nga po, kaya nyo ba? Hindi natin kaya. Pati ang pagbabago ng buhay, hindi natin kayang gawin kung sarili lang natin. Kailangan natin ang Panginoong Jesucristo para mabagong tuluyan ang buhay natin sa isip, sa gawa, at sa salita. Amen? Ibig sabihin nun, kailangan mo si Kristo. Hallelujah. Sabi po rito, Jeremiah 31, 33-34, "This is the covenant I will make with my people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts." Alam ng Diyos kung gaano katigas ang ulo. Pero sabi niya, matapos pagdaan ng bansang Israel yon, ang sabi niya, ang aking kautusan ay lalagay ko sa kanilang isipan at isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ibig sabihin, ang Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan sa pagbabago ng isang tao. No longer will they teach their neighbor or say to one another, "Know the Lord," because they will all know me. Wala na magsasabi pa. Hindi na kailangan ipamalita pa. Sabi doon, sapagkat ilalagay na ito ng Diyos sa puso ng bawat isa. "From the least of them to the greatest, declares the Lord, Paul, I will forgive their wickedness and I will remember their sins no more." Ilang kagandahan mga kapatid. Sa sandali na isuko mo ang buhay mo sa Panginoon Kristo, ang sabi ng Diyos, bibigyan niya kanya ng karunungan, ipapaalam niya lahat ang mga kalooban niya sa iyo, at ang pinakamaganda, He will remember, hindi niya naaalalahanin pa ang dati nating mga kasalanan. Amen? Kasi sabi nga, pag ikay na born again, tinanggap mo si Jesus, lahat ng kasalanan mo, burado na yun. Amen? Hindi katulad ng tao, pag nagkamali ka, nagkasundo na kayo. Pag nagkamali ka uli, isusumbat sa iyo yun. Tama po ba? Pero tayo, hindi na isusumbat yun sa atin. At dapat tayo ganun din. Sino sa inyo rito ang nasaktan na ng kanyang kapwa-tao, yung kanyang damdamin? Nasaktan na puso. Lahat tayo, amen? Kalimutan na natin yun. Kung tunay na tinanggap mo si Jesus, kung paano kinalimutan ng Diyos ang atraso natin sa Kanya, kalimutan mo na rin yung atraso ng mga tao na ginawa nila sa iyo. Kasi bakit? Pag ginawa mo yon, totally makakalaya ka na. Ang puso mo ay puso na nagaling sa Panginoon. Magtatapos po ako in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. "Therefore, if anyone is in Christ, then a new creation has come, the old has gone, the new is here." Amen. Kung tinanggap niyo si Jesus, hindi na dapat marinig sa ating mga labi ang mga pagmumura. Hindi na dapat marinig sa atin ang mga salitang hindi kaaya-aya. Hindi na dapat pumapasok sa atin ang mga bagay, ng mga kasalanan at pagbibigay ng kabiguan o kapigatian sa ating Panginoon. Kung ikaw ay tunay na sinuko ang buhay mo sa Panginoon, mayroong pagbabago sa buhay natin. Amen? Magtatapos po ako. Imagine niyo lamang po na ang puso natin ay yung operating system ng isang computer. Amen? Sa mga IT, alam ito. Kapag may pakapasok na virus sa computer natin, o sa cellphone natin, ano nangyayari sa cellphone? Pag nahack yan, o pinasok ng virus, nagsha-shutdown. Hindi mo mapapakinabangan. Amen? At magugulat ka, pag napasok ng virus, ang iyong cellphone, may magsesend ng mga GCash. Di ba?
Hawak mo, pero nag-ooperate na yung hacker doon sa cellphone mo. Wala kang control. Bakit? Kasi napasok. Ganun din mga kapatid. Pag ang puso natin ay hindi pa natin ipinagkatiwala sa Panginoon, ay may hawak niyan yung hacker, si Satanas. Ang gagawin niyan, sisiraan ka, sisirain yung pangalan mo, lahat ng reputasyon mo sisirain. Pero kapag yung cellphone mo ay protected ng Panginoon, yung puso mo, protektado, yung computer mo, cellphone mo, merong antivirus, hindi yan mapapasok. At lahat lang ng malalagay doon ay parang kapakapakinabang sa iyo. Ganon din ang puso natin. Kapag ang puso natin ay punong-puno ng kasalanan, nakurap yan, hindi yan magpapangsyon ng maganda. Pero kapag hinayaan natin na ayusin ng Panginoon ang buhay natin, ang puso natin, at ipagkatiwala natin sa Kanya, magkakaroon ng pagbabago, matatransform ang buhay natin, at malalakad tayo na mayroong kalakasan at kapangyarihan sa lupang ito. Magbabago tayo ng pananaw, magbabago tayo ng isipin, at lahat ng yan ay ibibigay sa atin ng Panginoon. Kung hahayaan natin na ang puso natin ay baguhin ng ating Panginoon. Will you allow God to renew your heart and spirit today? Nais niyo po ba na baguhin ng Diyos ang ating puso at ang ating spirito sa umagang ito? Tayo pong lahat ay tumayo. Sabi po ng awit 51 verse 10. Basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Amen. Ito po yung gawin natin panalangin, mga kapatid. Alam ko, marami sa atin na gustong-gustong ayusin ang kanyang buhay. Spiritually, physically, financially, pero hindi magbago. Pero sabi ng mga awit, isa lang ang kanyang prayer Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Iyong banal na espiritu ay papaghariin. Tayo po yumuko at manalangin, Panginoon, sa oras ito, O Diyos, alisin mo ang aming pusong bato. Palitan mo ito, O Diyos, ng pusong laman. Isang pusong tapat sa akin ay likhain. Bigyan mo ako, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Iyong banal na espiritu ay paghariin. Tulungan mo ako, Panginoon, na iayos ang aking buhay, aking puso, ang aking ugali. Yung masama kong ugali noong 2025, Lord, ay mapalitan na ito ng pag-uugali. Hindi ko kayang baguhin ang aking sarili. Subalit nandirito ako, Panginoon. Nagpapakumbaba. Binubuksan ko ang aking puso at isinusuko ko muli ang buhay ko. At Lord, palitan mo ang aking pusong laman. Na ang pusong bato ng pusong laman na kung saan mananahan ang iyong banal na Espiritu Santo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin at patuloy mo kaming kahabagan at makita nawa sa amin ang tunay na pagbabago na nagmumula sa iyo. Sa iyo, mga papuri pa, salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon.